Doon po sa closed door, ano po ba itinatago nila sa ICI? Una-una po, dapat po hindi na yan mag-ICI kasi parang paningin ko po dyan sa ICI, dinidribo lang nila. Para yung mga may kasalanan, makapagtago na ng pera, makapag-ready na ng mga kanilang mga depensa bago pa dumating yung panahon na sila matawag, kung sila matatawag. Sa tingin ko po, parang hindi sila matatawag. Parang hindi sila mapapanagot. Ano po duplication po yung ICI ng trabaho ng ombudsman. Yan po, basically talagang dapat yan sa ombudsman tapos diretso na. Tuloy-tuloy na po. Mga kababayan natin, kaliwat kanan po yung kanilang mga ginagawang protesta. Sa katunayan, kagabi, may mga protesta din na pinangungunahan ni Congressman Kiko Barzaga laban po dito sa korupsyon. Sa tingin po ninyo, may tiwala pa ang taong bayan ngayon sa Kamara? Sapat ho ba yung ginagawa ngayon ng Kamara para bumalik yung tiwala ng taong bayan sa kanila? Sa Kamara po, sama ko ng Senado pala. Kongreso. Ibig ko sabihin sa Kongreso. Sa mga gobyerno, sa ating gobyerno. Okay lang naman po yung ating tanong na, sige po, sa ating Kongreso. Doon sa, simulan natin doon sa Senado. Sa Senado, yung leadership ng Senado ang questionable. Because, hindi siya, kumbaga wala sa gitna. Meron siyang pinapanigan. No? At mukhang merong gustong mangyari. Ang nakikita ko doon sa ginagawa nila sa Senado is yung pagtakpan yung mga nagkasala. Tatawag sila ng mga testigo. Puro puro contractor, puro DPWH, pero kahit minsan hindi tinawag si Martin Romualdez, Congressman Romualdez, hindi tinawag yung mga iba pang mga sinasabing involved, hindi tinawag si Congressman Momo, hindi tinawag yung puro ang tinatawag yung mga at yung mga testimonya nila ang ating nadidinig at pagkatapos ay dinidiscredit nila para minamind condition nila sa tao, wala palang kwenta yung testimonya na yun. Hindi po walang kwenta yung testimonya na yun, kundi ang nangyayari, kaya po meron time na talagang nakakagalit at nakikita mo po kasi, pagka nauunawaan mo yung ginagawa nila, nakikita mo yung ginagawa nila sa mga tao na gusto nilang lokohin. Niloko na po tayo. Gusto pa tayong lokohin ulit. Gusto pang pagtakpan na yung mga may kasalanan, walang kasalanan. At yung mga nagsasalita ng katotohanan, pinalalabas nilang mga sinungaling. Yan. Doon po sa Senado, yun yung aspeto doon. Yung leadership, pati yung paghawak nung tawag dito, yung Blue Ribbon Committee. Tama ba? Blue Ribbon ba yun? Yung na kay Erwin Tulfo ngayon? Yes po. Yan. Binigay ninyo doon sa tao, wala kasing tumanggap no? Binigay nila doon sa tao na may question yung pagkasenador. Hindi pa tapos yun and siya naman, walang delikadesa, tinanggap. Unang-una yung karapatan mong maupo dyan sa Senado, kine-question dahil hindi ka nga natural born Pilipino. Baka nga hindi ka Pilipino Yan yung depekto nung kwan, kaya I always go back to the case of Grace po because to me, sa aking pananaw, all of this started from the time na lumabas yung ruling ng dun sa kaso ni Grace po. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Ilang linggo na rin po na walang pagdinig dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee at itong ICI naman, tuloy-tuloy sila sa kanilang mga investigasyon. Kaso, hindi po naisa sa publiko. Ito ba ay mas lalo lang sidhi ng galit ng taong bayan kasi parang sila ngayon bulag sila ngayon sa mga pangyayari unlike doon sa naisap sa publiko like sa Blue Ribbon Committee, naririnig nila ang mga tanungan, naririnig nila ang mga sagutan mula mismo sa mga resource person at sa mga mambabatas mismo. Attorney, ano masasabi niyo po? Bago ko yan sagutin, tapusin ko lang yung sa Senado pa lang ako yung Kamara is shot. Mababa talaga yung trust rating, ang tiwala ng tao sa Kamara is
puro sila kumbaga parang nadamay na silang lahat doon. Napakapangit ng pananaw ng tao sa ating kamera dahil kahit sa kamera wala silang ginagawa doon sa mga kasamahan nila na napangalanan na merong kasalanan. Kumbaga, they protect their own Hindi uubran ganun Kayo yung mga representante ng taong bayan. Alam nyo, galit na ang taong bayan, pero kayo hindi pa kayo galit sa mga kapwa ninyo dahil pare-pareho naman kayong sumanggap doon sa tinatanggap ninyo dyan. Ang balita ko dyan, yung pagka buwan-buwan yata, meron silang tiga 1 bilyon yung mga congressman. Pumupunta sila sa isang congressman at doon nila kinukuha yung kanilang allowance sa tigwa 1 million every month. At pagka sila magre-recess, 2 million ang kanilang baon bago sila magre-recess. So, ganun katalamak yung kung gano'n kumalat yung pera doon sa Kongreso. Bakit ba yung Kongreso, yung budget doon hindi masyadong napapag-usapan pagka yung kanilang budget na usapan hindi natitrim. Trim sila ng trim sa kung saan-saan. Pero yung kanila hindi nila tinitrim. Okay. Punta tayo doon sa tanong mo, diyan sa ICI na closed door. Hindi po tama yun Kasi anong tinatago ninyo yung una po, yung mga pagdinig sa Senado, sa Kongreso, tungkol puro mga testigo naman ang tinatawag ninyo, tigilan nyo na po dahil hindi naman po kayo investigative. Hindi naman po yung pag-iimbestiga ang inyong dapat na trabahuhin. Kung kayo may binabalangkas na batas, pwede. Katulad nung nangyari dun sa yung kay Marine Master Sergeant na sinabi na may depekto yung notarial law. Dapat ayusin nila yung notarial law because na-encuentro nila na mayroon palang problema doon. Yun po yung talakayin nila. Huwag po yung essence, huwag po yung substance nung testimonya ng Master Sergeant dahil yun po ang kanyang testimonya. Kung may depekto bahala na sila sa korte kung may depekto yung kon. Pero napansin niyo na may depekto sa notarial law dahil nakakapag-notaryo pala yung mga notaryong hindi umaapir. At saka nakakapag-notaryo pala sila na hindi umaapir yung mga tao sa harapan nila. Yun po ang kailangan na mangyari sa pagnonotaryo. Susumpa ka sa harap ng notaryo publiko at susumpaan mo na iyan ang iyong pirma at iyan ang iyong statement na ikaw ay hindi pinilit. Yon. Doon po sa closed door, ano po ba itinatago nila sa ICI? Una-una po, dapat po hindi na yan mag-ICI kasi parang paningin ko po dyan sa ICI, dinidribo lang nila. Para yung mga may kasalanan makapagtago na ng pera, makapag-ready na ng mga kanilang mga depensa bago pa dumating yung panahon na sila matawag kung sila matatawag. Sa tingin ko po parang hindi sila matatawag. Parang hindi sila mapapanagot. Duplication po yung ICI ng trabaho ng ombudsman. Yan po, basically talagang dapat yan sa ombudsman tapos diretso na. Tuloy-tuloy na po. Opo. So, nakikita nyo po na mas lalo lang itong magpapagalit sa taong bayan kasi nga, nabanggit ko kanina, ilang linggo na walang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Diyan sa ICI ay may hearing pero hindi naman ito na isa sa publiko. Di ba ginawa yan para at least maibsan yung galit ng taong bayan. Yan yung nakikita ng ibang mga analyst naman dyan. Pero nakikita mo ba na imbis na maibsan yung galit kasi merong mga ongoing investigation mas lalo dahil sa hindi na imbestigahan po, hindi na isa sa public attorney? Talaga pong nakakagalit. And sa akin po, ang aking pananaw, kung tatanungin ninyo, tigilan na po nila yung ICI, diretso na lang po nila sa ombudsman. Kasi sabi ko nga po, yung ginagawa sa ICI, uulitin lang yan dyan Isasubmit lang nila yung recommendation nila sa ombudsman. Yung ombudsman naman, pag tinanggap nila yung kanilang recommendation ng ICI, mag-iimbestiga pa rin. Hindi naman yung, ito recommendation, ayun na, dire-diretso na sila. Magtatawag pa rin po yan, mag-iimbestiga pa rin po sila in accordance with yung kanilang dahil kailangan po nilang aksyonan na kailangan din nilang magkaroon ng personal knowledge doon sa mga bagay na kanilang isusulat, doon sa kanilang gagawin na complaint papunta sa Sandigan Bayan. Opo. Hindi naman po So, hindi po nakakatulong yung ICI para sa aking pananaw. Dribble po yan. Yan giving the enemy time to, kumbaga, giving them